Napatili si Camila sa gulat nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Shit! Mura ng asawa niya. Binuhat siya nito at nilapag sa kama. Wife, stay here. Huwag kang lalabas. Naintindihan mo ba? Hinaplos nitong pisngi niya. You better stay here. Babalik ako. Takot na tumango si Camila. Mula sa loob ng kwarto kasi ng asawa niya ay may buton sa gilid ng kama nito para mabuksan ang pintuan. Iniisip nitong marahil na baka lumabas siya. Kumuha ng CM901 na uri ng baril sa Zovito. Bago umalis ay humalik na muna ito sa kanyang noo. Mag-iingat ka please. Mahina ang bulong ni Camila kahit wala na ito sa paningin niya. Ano bang nangyayari sa labas? Bakit bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog? Habang naghihintay sa pagbabalik ni Zovito ay hindi siya mapakali. Kanina pa siya palakad-lakad habang kagat ang daliri niya. Gusto niyang lumabas para hanapin ang asawa niya. Para malaman kung ligtas ba ito pero mahigpit naman itong bilin na bawal siyang lumabas. Nag-aalala din si Camila sa mga kaibigan niya. Sa lakas na pagsabog ay mukhang may lumusob sa kanila. Boom! Muli siyang nakarinig ng malakas na pagsabog. Diyos ko po, ano bang nangyayari? Sana naman ay ligtas lang ang mga tao sa labas. Inabot na ng 1 oras pero wala pa rin si Zovito. Kung ano nang naiisip ni Camila. Paano ko nasabugan to? O kaya ay nabaril? Naiiyak ni si Camila sa pag-alala. Nanginginig na binuksan niya ang pinto. Hindi na niya kaya, baka mamatay na siya sa pag-alala. Pagkalabas niya ay kaagad siyang tumakbo pababa na hagdan para hanapin ito. Nalaki ang mata niya nang makitang duguan si Luna habang yakap to ni Limuel na ngayon ay humahagulhol ng iyak. Luna! Nanikip ang dibdib ni Camila. Binalot siya ng sobrang pag-alala dito. Limuel, kailangan nating tawagan si Doc Jacob. Kailangang malunasan si Luna. Ganon na lang ang panlalamig nang makita niya sina Belinda at Kent na duguan din na nakahandusay hindi kalayuan sa pwesto nila. Hindi to totoo. Panaginip lang ito. Tama, panaginip lang ito. At anumang sandali gigising siya sa bangungot na to. Palangga, wag mo kong iiwan. Palangga. Patuloy sa pagtangi si Limuel habang yakap ang kasintahan na wala ng buhay. Tumakbo si Camila para puntahan ng telepono. Tinawagan niya si Doc Jacob. Walang sumasagot. Miss Tiziana, Habi! Lumuluhang napaluhod siya. Tulungan yung mga kaibigan ko. Please! Kakaibang sakit ang nadarama ni Camila ngayon. Ang makita na wala ng buhay at duguan ng mga taong mahalaga sa'yo, sa mismong harapan mo'y nakakawala ng lakas. Para unti-unti kang pinapatay. Rinig ang pagtangis nila ni Limuel para sa 3 nilang kaibigan. Wala ng mga ito. Iniwan na sila ng 3 ng tuluyan. Nagliwanag ang mukha niya nang makita si Doc Jacob. Lumuluhang lumapit siya rito. Doc, parang awa mo na. Baka maligtas mo pang mga kaibigan ko. Duguan sila at malubha ang lagay nila. Maawa ka, bigyan mo sila ng paunang lunas. Gamutin mo sila, Doc. Pakaawa niya. Umaasa si Camila na baka sakaling buhay pa sila Belinda at Kent kahit na alam niyang malabo na. Diyos ko, bakit nangyayari to? Napahiyaw si Camila sa gulat at takot ng baril nito sa ulo si Limuel. Hindi, Limuel! Bumagsak si Limuel sa tabi ni Luna. Magkakasunod na pumatak ang luha ni Camila. Bakit, Doc? Nahintakutan siyang umatras. Ang lalaking akala niyang tutulong na magliligtas sa mga kaibigan niya ay may hawak na baril habang nakangisi sa kanya ngayon. Bakit ko tutulungan ng mga yan? Akong pumatay sa kanila. Ibang-iba ang aura nito ngayon. Nakakatakot to. Tila isa itong uri ng ahas na handang tuklawin ng sinuman. Kung gano'n na ito ang bumaril sa iba. Namuo ang galit sa dibdib ni Camila. Walang hiya ka. Hayop ka. Pinatay mong mga kaibigan ko. Bakit, Doc? Magaling, Jacob. Dahil sa'yo makukuha na natin ang anak ko. Naguguluhan na nagsalit-salita ng tingin niya kay Jacob at sa matandang kamukha ni Koki. Nakararating lang. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Bakit kayo narito? Pasimple niyang tiningnan ang paligid. Kailangan niyang makatakbo palayo sa mga to. Hindi na kailangan ng buong paliwanag. Alam niya na hindi siya ligtas dito at mapapahamak siya sa kamay ng mga ito. Dapat malaman ni Zovito ang ginawa ni Doc Jacob. Kasasabi ko lang, kukunin ko ng anak ko.
Tugon ng matanda na despiyadong nakatingin sa kanya. Sinong mag-aakala ng walang modong katulad mo palang aking anak? Sa bagay, pwede na rin. Hindi lang pagiging anak ko ang magiging silbi mo. Magagawa pa kitang hostage para tigilan na ng asawa mong paninira sa mga negosyo ko. Anak? Naalala ni Camila ang galit sa mukha ng asawa niya nang magharap ang dalawa. Naalala din niya na ito ang kasama ng nanay niya sa event na pinuntahan nila. Hindi. Imposibleng sinasabi mo. Hindi papatol ang nanay ko sa pangit na tulad mo. Buisit kang bata ka. Wala ka ng modo, matalas pang dila mo. Jacob, kunin mo ng babaeng yan nang makaalis na tayo. Napangiwi ito ng tamaan ng balas sa kamay. Habi! Umiyak na tumakbo siya palapit dito. Nakikita niya na nag-aapoy ang mata nito sa galit habang nakatutok ang dalawang baril na hawak sa dalawa. Who would have thought that you would betray the family that your parents have served for so long, Jacob? Hindi ka na nga katulad ng ama mo na magaling sa larangan ng pagiging doktor. Nakuha mo pang kumapit sa ahas na walang kamandag. Nakangising tura ni Jovito. Bawiin mong sinabi mo, Mr. Z. Ginawa kong lahat para sa pamilya namin. Ayaw kong magsilbi sa isang tao lang pero hindi ako hinayaan ng ama ko. Dahil sa pesteng utang na loob na meron kami sa pamilya nyo. Hindi ako papayag na mabulok sa pagsisilbi sa isang pamilya lang. Kaya ngayon, puputulin ko ng utang na loob na yon. Dahil papatayin kita. Lumuluhang tumingin si Camila kay Doc Jacob. Akala ko mabuti kang tao. Kung ayaw mo magsilbi sa pamilya ng asawa ko, sana'y sinabi mo. Hindi ka na sana nagtraidor sa asawa ko at kumitil ng maraming buhay dito. Humihikbing tinuro ni Camila ang doktor at humihikbing tinuro to sa asawa niya. Habi, patayin mo siya. Gusto kong samahan niyang mga kaibigan ko sa kabilang buhay. Si Belinda, siguradong matutuwa siya na makita si Doc Jacob doon. Patayin mo siya, Habi. Nanlaki ang mata ni Jacob nang marinig ang sinabi ni Camila. Mukhang na-brainwash na ng asawa mong isip mo. Hindi bale, hindi naman ako natatakot sa asawa mo. Dahil pinaghandaan namin ang pagsugod dito. Sa tingin mo, hindi namin pinagplanuhan ang lahat ng ito? Malakas na humalakak si Jacob. Maging ang kasama nitong matanda ay nakitawa rin. Tama si Jacob, hindi kami papayag na hindi ka madala at hindi mapatay ang asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, ay sasama na lang ako ng matiwasay para hindi na kayo mahirapan pa. Jovito, ibigay mo na sa akin ang anak ko. Ikaw Camila, ayaw mo bang makasama ang nanay mo? Hinihintay ka na niya sa bahay. Ayaw mo ba nun? Mabubuo na ang pamilya natin. Napansin ni Camila ang paninigas ng katawan ni Jovito. Halatang natatakot to sa magiging pasya niya. Alam nito na matagal na siyang nangungulila sa nanay niya. Kaya nga nilihim nito sa kanya ang totoo dahil baka magdesisyon siyang sumama dito. Hindi ako sasama sa'yo, tandang ko, okay? Si Jovito siyang tahanan ko. Pamilya ko na rin siya dahil asawa ko siya. Hindi makitid ang isip ni nanay para hindi ako maunawaan. Alam kong maintindihan niya ako. Bumagsik ang mukha ng matanda. Kahit kailan, peste kang bata ka. Bakit ikaw pang naging anak ko? Wala kang silbi. Napatili si Camila sa gulat ng yakapin siyang bigla ni Jovito. Sa bilis ng kilos nito ay nagawa siya nitong protektahan mula sa lalaking bumaril sa kanya sa likuran. Habi! Napaawang ang labi ni Camila nang makitang may tama to ng bala sa balikat. Calm down, wife. This is just a small wound. Daplis lang ito. Pagmamayabang pa nito para ipakita na ayos lang ito para hindi na siya mag-alala. Bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan, Jovito? Hindi ko kukunin ang anak ko, pero ang kapalit ay hindi mo naguguluhin ang mga negosyo ko. Hindi ba't magandang palitan ng kondisyon ang naisip ko? Natigilan sila ni Jovito. Sinang niloko mong tandang ko, okay ka? Manahimik kang bata ka. Ama mo ako kaya matuto kang gumalang. Asik ng matanda. Lumiwanag ang mukha ni Camila nang makitang dumating si Naluni kasamang iba pa. Katulad ng asawa niya'y duguan din ng mga katawan nito. Ang iba ay sugatan pa. Mr. Z, hindi dapat tayo magtiwala sa salita ng matandang yan. Galit na sabat ni Luni. Isa pang gusto kong gawin mo sa harap ko, Jovito. Lumuhod ka para sa anak ko. Lumuhod ka para magmakaawa at nangangako ako na hindi ko na kayo gagambalain kailanman. Ang kapal ng mukha mong matanda ka. Kahit kailan hindi ako papayag na luluhod ang asawa ko sa iba. Sa akin na siya luluhod. Sa akin lang. Natigilan si Camila na hawakan ni Jovito ang kamay niya. Habi?
Nakikita niya sa mga mata nitong pag-asam. Parang piniga ang puso niya. Wife, if this the only way to have you and having a peaceful life with you, I will do it. Wika nito. Napaiyak si Camila nang walang pagdadalawang isip na lumuhod ito sa harapan ng ama niya. Parang pinipiga ang puso ni Camila na makita itong nakaluhod sa harapan ng taong pumaslang sa magulang nito. Mr. Z! Maging si Luni at ang iba pa ay hindi makapaniwala. Magaling Zovito, sino mag-aakalang magpapauto ka sa isang katulad ko? Humalakhak si Marlon. Tumigil ang mundo niya nang bumagsak sa lapag ang asawa niya. Habi! Nagkaroon ng putukan, muling pagsabog. Hindi na naging malinaw ang lahat. Ang tanging naalala ni Camila ay ang paghatak sa kanya papalayo sa dugo ang katawan ng asawa niya. Magaling Jason, magkakasalbi ka rin pala. Natutuwang papuri ni Marlon sa kararating lang na lalaki na sa tingin niya ay nasa 18 lang ang edad. Parang huminto ang oras. Wala siyang ibang naririnig kundi ang putok ng baril na tumama sa katawan ng asawa niya. So Vito, piping bulong ng isip ni Camila. Para siyang mababaliw sa sakit. Hindi tumitigil ang luha niya at parang sasabog ang puso niya. Lumuhod ito sa taong kinasusuklaman nito para sa ikalalaya ng pagmamahalan nila. Para sa kanya nagawa yun ng asawa niya. Pinatunayan talaga nito na mahal siya at handa nitong gawin ng lahat para sa kanya. Ngayong alam na ni Camila ang naramdaman ng asawa niya nang paslangin ng ama niya ang magulang nito. Magbabayad sila. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa asawa at sa mga kaibigan ko. Ma'am Elsa, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin siya at mas piniling hindi kumain. Sumbong ng kasambahay na inutusan niyang dalhan ng makakain ng anak niyang si Camila. Bumuntong hininga si Elsa. Wala siyang magawa kung hindi ang mag-utos na lang sa iba dahil hindi siya pwedeng lumabas ng sariling kwarto para puntahan si Camila. Si Jacob ang dahilan kung bakit nalaman ng asawa niya na buhay ang anak nilang si Camila. Nang malaman ni Marlon na si Camila ang anak nila at nilihim niyang katotohanan na buhay pa ito'y sinaktan siya nito at kinulong sa kwarto nila. Aling Matilda, ang anak ko, ikaw nang bahalang mag-asikaso sa kanya. Ibigay mo lahat ng kailangan niya. Gusto ko man napuntahan siya hindi maaari dahil siguradong ibabalik lang ako ng mga bantay. Gusto man ni Elsa tulungan ng anak ay hindi niya yun magagawa sa ngayon. Huwag kang mag-alala, Ma'am Elsa. Ako nang bahala sa anak mo. Mabuti pa'y magpahinga ka para maghilom ang pasa at sugat mo sa katawan. May pag-aalalang sabi nito. Hindi niya mapigilan ang maluha. Wala ito kumpara sa sakit at pag-aalalang nasa dibdib ko. Akala ko'y ligtas na si Camila sa kamay ni Zovito. Pero bakit nangyari to? Nag-aalala ko na baka sa susunod na mga araw hindi na siya ligtas dito. Kilala natin si Marlon, napakasama niyang tao. Maging ang matanday nakaramdam ng takot para kay Camila. Tama ka dyan, Ma'am Elsa. Pero wala tayong magagawa sa ngayon. Ang kailangan lang nating gawin ay magdasal na sana'y dumating ang kanyang asawa at iligtas siya. Natigilan si Aling Matilda, may sumagi sa isip nito. Mas mabuti siguro kung pupunta ako sa mga De La Cuesta para mapabilis ang tulong na kailangan natin. Agad na pumigil si Elsa sa matanda. Hindi ako papayag, Aling Matilda. Sa oras na mahuli ka ni Marlon ay tsaka kung papatayin ka niya. Mapapahama ka lang. Nakakaintinding tumango ang matanda. Alam ko ma'am, pero wala na tayong ibang paraan. Kailangan nating makipagpalitan ng impormasyon sa kanila para ito sa inyo mag-ina. Para sa atin na gusto nang lumaya sa asawa mo. Walang sino man sa mga tauhan ni Marlon ang makaalis sa poder nito dahil lahat ng magtangka na umalis ay pinapaslang nito. Ganun kasama si Marlon. Ako lamang ang may kakayahan na maglabas-masok sa mansyon na ito at wala nang iba. Kung may dapat man na kumilos ay ako yon, Ma'am Elsa. Hinawakan ng matandang kamay ng mabait na ginang. Pinapangako ko, babalik ako ng ligtas. Magaling Jacob, malayong malayo ka sa iyong ama na hindi marunong gumamit ng utak. Tama lang na pumanig ka sa tao mas may pakinabang para sa'yo. May galak na wika ni Marlon. Kanina pa nag-uusap at nagkakasiyahan sina Jacob at ang iba pang tauhan ni Marlon. Hahang si Jason ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Nakatingin ng binata sa kamay na nanginginig pa. Jason, tawag ni Marlon. Magaling ang ginawa mong bata ka. Dahil dyan ay bibigyan kita ng kahit na anong bagay na hilingin mo. Magsabi ka lang. Tinapik pa ni Marlon ang anak sa balikat.
Kapag naalala niyang dugo ang katawan ni Jovito ay gusto niyang humalakak ng malakas. Ang mali lang niya ay hindi pa siya nadala. Mukha ba akong tanga katulad ni Dad? Mukha ba akong magpapautot hahayaang mapaikot sa palad niya? Nakangising sumimsim ng alak si Jacob. Hindi mabura ang ngiti niya sa labi. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran ng pamilya niya ngayon na patay na si Jovito. Matapos mag-inuman ay lihim na tinungo ni Jacob ang silid kung nasaan si Camila. Nagpalinga-linga na muna ito bago pinihit ang doorknob ng pinto. Uminit ang ulo ng binata nang hindi ito mabuksan. Kumunot naman ang noon ni Jason nang makita si Jacob. Anong ginawa ko rito? Natigil si Jacob sa pagpihit ng bukas ng pinto at nilingon ng kararating lang na si Jason. Gusto ko lang kamustahin si Camila kung ayos lang siya. Kahit naman nagtaksil ako sa kanilang mag-asawa ay naging magkaibigan naman kaming dalawa. Wala akong pakialam kung naging magkaibigan kayong dalawa. Nilabas ni Jason ang baril na nasa tagiliran. Huwag ka nang lalapit sa kwartong ito kung ayaw mo nga ako mismong pumatay sa'yo. Malakas na natawa si Jacob sa banta nito. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Ilang taon ka na nga ulit? 18? Mulay natawa ito. Masyado ka pang bata, marami ka pang kakaining bigas. Bago mo ko bantaan, alamin mo kung saan ang lugar mo. Kahit anak ka ni Marlon ay mas papaboran niya ako dahil para sa kanya ay wala ka namang silbi. Dahil para sa kanya, isa ka lang sa mga aso niya. Kumuyom ang kamao ni Jason. Tama, isa lang siyang aso ng kanyang ama. Pero kahit na ganun ay hindi siya magpapatinag dito. Siguro nga tama ka, pero wag mo kong susubukan. Kahit bata pa ako at kulang sa karanasan. Madali lang kalabitin ang gatilyo ng baril na hawak ko para mapunta ka na sa impyerno. Wag ka nang babalik dito. Hindi ako tanga, alam kong may bala ka sa kapatid ko. Ikanasa ni Jason ang baril na hawak. Kapag inulit mo pa to, hindi ka nasasantuhin ng bala ko. May araw ka rin sa aking aso ka, nanggagalaiting banta ni Jacob. Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon, ako mismong papatay sa'yo. Sinundan ni Jason ang tingin ng papalayong si Jacob. Isa ito sa misyon ng binata, ang siguraduhing ligtas ang kapatid niya. Samantalang nakikinig lang si Camila sa dalawang lalaki habang nakadikit ang tenga sa pinto habang nakapatong siya sa aparador na hinarang niya rito. Isang linggo na rin mula nang dalhin siya rito sa lugar na ito. Walang gabi siyang lumuluha. Naninikip ang dibdib ni Camila sa sobrang sakit. Namatay ang kaibigan niya. Naiwan pa niyang nag-aagaw buhay ang asawa niya. Gabi-gabi siyang nananaginip na iniwan na raw siya ng asawa niya. Nasa impyerno na raw ito at tinatawag siya. Pinahid ni Camila ang pawis at luha. Nakakaiyak dahil hindi niya alam kung ano ba ang lagay ni Jovito. Pero pinagpapawisan siya kapag napapanaginipan niya na nasa impyerno ito. Nakakapagtaka nga naman kung sa langit ito mapupunta. Tinapunan ni Camila ng tingin ang tray ng pagkain na nasa maliit na mesang narito sa kwarto. Hinatid to kanina ng matandang babae. Mukha naman tong mabuting tao. Pero mahirap magtiwala. Si Jacob nga na inakala niyang mapagkakatiwalaan ay nagawang traidory ng asawa niya. Sumandal si Camila sa pader at marahang pumikit. Lumitaw sa balintataon niyang katawan ng mga kaibigan niya na wala ng buhay. Ang dugo ang katawan ng asawa niya. Napakasama mong matandang okay ka. Hayop ka. Ito palang ama niya. Hindi talaga katanggap-tanggap. Buti hindi ako nagmana sa matandang hukluban. Ma'am Camila, ang bilin ng nanay mo'y kumain ka't magpakalakas. Sa ngayon, hindi kanya mapupuntahan. Yun ang sinabi ng matanda sa kanya kanina. Pinahid ni Camila ang luha sa pisngi. Nagdaramdam siya rito. Paano nito nagawang sumama sa ama niya na ubod ng sama? Mas pinili nitong sumama rito kaysa makasama sila ng ate Emma niya. Kinabukasan, hindi na siya hinatira ng pagkain sa kwarto. Nilagyan ni Camila ng posa sa dalawang kamay at kadena sa dalawang paa. Halos sumusok ang ilong niya sa ginawa sa kanya ng isa sa tauhan ng ama niya. Anong tingin niyo sa akin? Aso? Pinanlisikan niya ng mga matang lalaki. Anak, pasensya na kung inutos kong gawin yan sa'yo. Naniniguro lang ako na hindi mo ko tatakasan. Tura ng kanyang ama na kadarating lang. Saka ginagawa talaga yan sa mga alagang hindi mapaamo.
Kaya kung gusto mong makawala sa ganyang kalagayan ay marunong ka dapat nasa munod. Kumbaga sa aso, alam mo dapat kung kanino ikakawag ang buntot mo. Dugtong nito sabay halakhak. Hayop kang matanda ka. Hindi ka lang mukhang taga-ibang planeta. Mukha ka pang alien. Kung meron mga may buntot sa ating dalawa, baka ikaw yun. Natigil to sa pagtawat na sirang muka. Halatang hindi nagustuhan ang pagsagot niya. Wala ka talagang modo. Ingrata. Nanlilisik ang mata na tiningnan niya ito. Depende sa tao, matandang kokey. Hindi ka kasi karapat dapat na igalang. Katulad nga ng sinabi mo, dapat namimili kung kanino ikakawag ang buntot. Sino ka ba sa akala mo? Namulang mukha nito sa galit. Ako ang ama mo. Baliktarin mo man ang mundo, ay wala ka nang magagawa sa bagay na yon. Ang dugo kong nananalaytay sa ugat mo. Bumaling to sa tauhan. Hindi kakain ng babaeng yan. Mabuti pa'y tapalan yung bibig niya dahil baka hindi ako makapagtimpit. Masaktan ko yan. Marlon, kumalma ka. Awat ni Jacob na kadarating lang. Ako nang bahala sa kanya, pwede ba? Huwag kang mag-alala dahil tuturuan ko siya kung paano at kanino dapat gumalang. Makahulugan itong sabi. Mabuti pa nga Jacob, makaalis na nga. Nawalan na ako ng gana sa ugali ng walang modong babaeng yan. Asik ni Marlon bago sila iniwan. Nakatinging bumaling to sa kanya. Si Jacob. Good morning Camila, mukhang mainit ang ulo mo. Mabuti pa'y mag-almusal na tayo. Kanina mainit lang ang ulo ko pero nung makita kita, parang masusunog na pati anit ko sa sobrang init ng ulo ko dahil sa'yo. Kumuyom ang kamay ni Camila. Good morning ha? Ang kapal naman ng mukha mo para ngumiti sa harapan ko. Nakakatulog ka ba sa ginawa mo sa mga kaibigan ko? Nakatulog ka ba sa ginawa mo sa pagtatraidor sa asawa ko ha? Isa itong mapagbalat kayong demonyo. Akala namin mabuti kang tao pero hindi pala. Napakasama mo. Hindi talaga makikita sa panlabas ang totoong kulay ng isang tao. Nakangising lumapit to sa kanya nang hawakan itong pisngi niya ay dinuraan ito sa mukha. Pero imbis na magalit ay mahina pa itong natawa. Bakit noon kay Mr. Z parang takot na takot ka? Pagdating sa akin, palaban ka. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Ang asawa ko kasi aura palang nakakatakot na. Kahit sino kaya niyang palurin. Eh ikaw, isa ka lang namang basurang lumuluhod sa kanya noon. Kumbaga mabaho ka't dapat lang naduraan sa mukha. Namulang mukha ng lalaki sa sobrang galit. Mukhang handa na itong manakit anumang sandali. Pero sa susunod baka hindi na ako makapagpigil sa'yo Camila. Sabi mo na kung anong gusto mo pero hinay-hinay. Baka tinatawag mong basurang bagsakan mo. Samantala kanina pa nagsimulang kumain si Jacob. Napansin niya na panay ang tingin nito sa kanya. Kung dati baka matuwa pa siya, ngayon ay nasusuklam siya. Hindi siya masamang tao pero sa mga oras na ito'y wala siyang ibang gusto kung hindi ang patayin ito. Totoo pala talaga nagbabagong mga tao depende sa naranasan nila. Lumipas ng isang oras subalit hindi niya nakitang nanay niya. Hindi na nga siya nito hinarap at kinausap nung nagkita sila. Maging dito ba naman ay ayaw siya nitong harapin? Dumilim ang mukha ni Camila nang makitang lalaki hindi niya makakalimutan ng mukha. Sa sobrang galit niya binato niya ito ng baso. Pero dahil may poses ang kamay niya at nahirapan siyang bumatoy tumamang baso sa mukha ni Jacob. Shit! Daing ni Jacob. Hindi niya to pinansin dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa lalaking kadarating lang. Ito ang bumaril sa asawa niya. Walang hiya ka! Ikaw ang bumaril sa asawa ko! Papatayin kita! Nagsimulang manghilid ang luha ni Camila. Magkahalong sakit at galit ang nadarama niya. Tumakbo siya para sunggaban ito pero pinigilan siya ni Jacob at yumakap to sa bewang niya. Naramdaman niyang inamoy pa nitong buhok niya. Sa sobrang galit at pandidiri ay siniko niya to sa mukha. Huwag mo kong mahawak-hawakan at maamoy-amoy na hayop ka, kung hindi sasamain ka. Nanlisik ang mata nang bumaling siya sa lalaki. Kapag namatay ang asawa ko, sinusumpa akong papatay sa'yo. Nag-iwas ang tingin si Jason at hindi na lang nagsalita. Napansin ni Camila na dumaan ang konsensya sa mukha nito pero hindi niya yun pinansin. Mas nangingibabaw ang galit niya. Mukhang matanda lang siya dito ng 3 taon pero kaya na nitong humawak ng baril para pumatay ng tao. Nakakatakot na talagang panahon ngayon. Mapabata man ay kaya nang gumawa ng krimen.
Camila, huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Dapat maging masaya ka dahil nakita kayong dalawa. Bumalik sa upuan si Jacob at nakangising tinuro si Jason. Tamang narinig mo, kapatid mong lalaking yan. Nalaki ang mata ni Camila dahil sa narinig. Wala siya sa sarili hanggang sa makabalik siya ng kwarto. Kapatid daw niya ang lalaking yon sa ama? Ang lalaking bumaril sa asawa niya ay kapatid pala niya. Ano bang klaseng mga revelation tong nalaman niya? Habi, sorry. Dahil sa kanya'y nasa panganibang buhay nito ngayon. Hindi pa niya alam kung buhay pa ba to. Diyos ko, nagmamakaawa ako. Huwag niyong kukunin ang asawa ko. Masakit ng puso niya dahil wala ng Ate Emma at mga kaibigan niya. Huwag naman sanang pati asawa niya'y mawala pa. Dahil inalis naman ang kadena sa paa at posas niya sa kamay, ay hindi siya nahirapang iharang muli sa pinto ang drawer. Malaking tulong to para sa kanya upang marinig kung may taong nagpupumilit na pumasok sa kwarto niya. Katulad ng ginawa ni Jacob. Natigilan siya na makarinig na naman ang pilit na pagbukas ng pintuan niya. Kainis, siguradong si Jacob na naman to. Akala niya magtatagal ang pagpilit na buksan ng pintuan niya. Nakahinga si Camila ng maluwag dahil natigil din ito kaagad. Kailangan niya mag-ingat dito. Hindi niya gustong tingin ito na parang palaging may binabalak. Wala pa naman siyang bagay na pwedeng magamit dito para ipagtanggol ang sarili niya. Ang dami kasing bantay at matang nakatingin sa kanya kanina. Hindi niya tuloy nakuha ang tinidor. Puro naman kasi plastic ang pinapadala dito sa kwarto niya nitong nakaraan. Masyadong tuso ang Marlo na yon. Palibhasa, gawain ito kaya takot na maisahan. Dati hinihiling nila ng ate niya na makita ang tatay nila noong mga bata pa sila. Naiinggit sila dahil may tatay ang mga kalaro nila at sila ay wala. Pero ngayon nakilala na niya ito, mas mabuti pala naging putok na lang sa buho. Siguradong kahit ang ate Emma niya ay ganito rin ang magiging impression sa bagay na ito. Bumuntong hininga si Camila, 1 linggo na. Kung ligtas si Jovito, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin itong ginagawang hakbang para iligtas siya? Hindi kaya, nakangising humiga siya sa kama. Hindi niya alam pero sobrang lakas ng kutob niya na naghahanda ang kampo ng asawa niya. Tama, hindi pwedeng magkaroon ng butas sa mga plano nito. Siguro nga hindi pa tumatagal ang relasyon nilang mag-asawa, pero hindi dahilan yon para magkulang ang tiwala niya rito. Mahal siya ni Jovito, yun lang ang kailangan niyang panghawakan para lumakas ang loob niya. Ang tiwala at pagmamahala nilang susi para malagpasan nilang lahat ng ito. Sa maikling panahong magkasama sila, ay marami na silang pinagdaanan. May mga bagay na nalagpasan sila ng magkasama. Minahal siya nito sa kabila ng anak siya ng mortal, nakaaway nito. Minahal siya sa kabila ng dugong nananalaytay sa dugo niya. Habi, maghihintay ako sa'yo kahit na gaano katagal. Ang mahalaga'y ililigtas mo ko. Nasaan na nga kaya si Jovito? Mailigtas at mabawi kaya niya si Camila? Ano nang mangyayari kay Camila ngayong hawak siya ng kanyang amang demonyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.